mga nakaantabay sa atin ngayon. Ayan. Bago po ang lahat, ma'am, ay kumusta po ngayon dyan po sa Albay? Kumusta ho ba ang panahon? Maganda ang panahon ngayon. Talagang pa-summer na. Natapos na din yung shear line, yung madalas na pag-ulan dito. Kaya feel na natin yung summer. Ayan. Siyempre kapag ka summer, no, ma'am, talagang isa ho ang probinsya ng Albay sa mga dinarayo ho ng maraming turista. At speaking of, ito hong tourism industry, ilang araw na po or last week pa atang pinag-uusapan, ito hong tinatawag na Mayon Volcano Heritage Aesthetic Lighting. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng idea or ano po ba itong proyektong ito para na rin ho mas maunawaan po ng ating mga tagapakinig? Oo, itong medyo pumutok siya during the public consultation na ginagawa ng Solar Surveying Corporation. Sila po yung in-award ng TIEZA para gawin yung feasibility study and formulation ng conceptual design ng tinatawag nga na Mayon Volcano Heritage Aesthetic Lighting. So dito, napag-alaman natin since naimbita din tayo pero nagpadala po ako ng representative ko at dito po napag-alaman during the consultation na hindi po na-consider sa proyekto yung declaration ng Albay as UNESCO Biosphere Reserve and yung ongoing nomination namin sa UNESCO World Heritage List as Mayon Volcano Cultural Landscape. Tama ka nga naman na ang ganito pong proyekto ay talaga naman ang obheto ay madagdagan ang mga turista dito sa Albay. But then again, parehas din naman dito sa dalawang declarations na sinasabi ko, lalo na kung makuha natin yung parang inscription para sa World Heritage List ng Mayon Volcano as cultural landscape, ganun din naman ang epekto. Natadami din naman yung mga turista dito. So sabi ko nga, na-appreciate natin yung mga ganyang initiative kasi talagang makakatulong din naman talaga yan sa tourist arrival dito po sa probinsya ng Albay. Kaya lang siguro magkaiba lang yung kung paano magkakaroon ng maraming turista. Yung isa with this project at kami naman po ay ang pagbay para maging UNESCO World Heritage List o makasabay po dito. So ibig sabihin na Gov, hindi ko alam kung tama po yung pagkakaunawa ko, kumbaga yung ongoing nomination po dun sa UNESCO World Heritage List na sinasabi ho ninyo dito sa Mayon Volcano, same lang naman yung effect dun sa ginagawa, yung sa iniisip na pagpapailaw sa Mayon. So kahit hindi siya gawin, ganun pa rin yung epekto niya sa turismo. Correct. Kaya lang, since nandito tayo, talagang kailangan yung natural beauty lang ng Mayon Volcano. And with the lighting, nagko-conflict po tayo sa binibigay natin na kailangan nyo kaming piliin kasi ang outstanding universal value na binibida natin is Mayon's natural beauty. Correct. And parang, parang pag may lighting, parang yung binibida natin, nagkakaroon ng conflict sa sinasabi natin na Mayon's natural beauty. Correct. Tsaka, di ba, Gov, ang Mayon Volcano, nakilala talaga siya dun sa kanyang yung halos, kala mo yung perfectong, yung slope niya. Diba? Tapos biglang pero curious ako, Gov, meron po bang mga ipinresent po sa inyo na mga, kahit halimbawa yung mga sample po na pictures, kung anong klaseng pailaw, paano po ba yon? Oo, parang malayo siya. Unlike yung lumalabas sa Facebook ngayon na parang yung iniisip na, alam mo parang a Christmas tree na may Christmas light. Well, hindi naman ganon. Parang panel light siya na malayo. Na ang objectives is kahit na gabi, makikita pa rin ang Mayon Volcano. Parang ganyan. Tapos siguro nag-iiba ang kulay niya and magiging interesting talaga siya sa mga turista kasi marami na naman sa buong mundo
dito ang pinapailawan ng mga tourist spot kahit gabi, 'di ba? Pero kasi natural park ang Mayon Volcano. Isa Yes. pa diyan is maraming yung mga animals na active at night, yung parang mabubulabog sila kung may ilaw yan. So kino-consider po natin yung mga ganyan. At saka parang ano talaga, kaya yung reaction ng mga taga-Albay parang grabe because siguro hindi siya tugma doon sa natural and cultural values na meron po ang mga Albayano para kay Daragang Magayon. Oo, parang himlayan niya yan. Tapos biglang iilawan, biglang, 'di ba? Parang naiba siya. Ibang-iba siya sa inaasahan ng mga Albayano na makikita. Opo. Pero hindi ko alam kung legit po ito. Parang naglabas na po ng notice of termination or cancellation ang TIEZA regarding po dito. Ganyan ang lumabas with all the reactions, with all the comments. And if ever na ganun po, ay nagpapasalamat po siguro ang karamihan sa mga Albayanos because of that action ng TIEZA. Opo. Pero ito pong termination ay para lang po dun sa procurement. Bidding. Opo. Yes. Yung sa Opo. bidding. Iba-iba po And kasi. actually Okay po, po. even after that na yung bidding, tinuloy pa rin kasi nila yung feasibility study na ginagawa nila. So parang iniisip pa rin ng mga Albayano na parang baka itutuloy pa rin. Baka pansamantala lang talaga na ito lang ang tinigil, but then again, may balak pa rin na ituloy. So ibig sabihin hindi pa po tapos. Kailangan pa ho nating kumbaga matsyag-matsyag kasi baka mamaya kaya lang po naglabas ng ganitong notice of termination kasi nga po maingay siya ngayon sa social media. Ang dami hong tumututol. Parang ganyan po ang ano. And ang linabas ko lang naman para alam din ng Albay yung stand ng provincial government. Opo, pero ma'am, meron po ba kayong balak na or sumulat kay Pangulong Bongbong? Since ito po kasi ay national government's project, may balak po ba kayo na sumulat ho kay Pangulong Bongbong Marcos or sa DOT na talaga hong totally na hindi ho ituloy ito pong proyektong ito? Yung letter na pinalabas ko po ay kay COO Mark Lapid muna. Oo, doon tayo nagpadala ng letter. And alam ko, may mga din kami, like ang NEDA, yung sa Regional Development Council ay gumawa na din ng resolution for the discontinue of the project. So may mga ganyan na po, hindi lang po ang provincial government ng Albay, but yung iba pang mga kailangan marinig din yung mga stand nila ay nagsisipaglabasan din po ngayon. Pero kung sakali, Gov, na wala hong naging pagtutol at talaga hong naituloy itong proyektong ito, kailan po to target na masimulan? Parang itong budget na to yung binid ay 2024 pa. Parang mag-start supposed to be yata sila 2023 pero siguro talagang medyo din natatagalan dahil kinukonsider nga nila. Kasi di ba parang may ginagawa pa rin silang feasibility study. So yun naman ang nakikita kong maganda. Patuloy na pinag-aaralan. At iba-iba po kasing lumalabas dun sa halaga po ng proyekto. May iba po na sabi ay 500 million pesos, may iba po na 750 million. Ano po ba yung tama doon na, Gov? Parang ang sabi nila is 1.3 billion yung buong project. Kaya lang parang phasing siya. Kaya parang pa konti-konti yung budget na binibid. Pero Gov, kung sakali po na mag-pursue pa rin itong proyektong ito, ano po ang next step na gagawin po ng probinsya ng Albay? Well, knowing ang mga Albay, and parang ramdam mo na kasi yung sentiments nila with all the comments, yung mga concerns ng halos buong Albay. Siguro medyo mahihirapan din naman talaga silang masimulan ito. Kung ganito ang naging reaction sa umpisa pa lang ng mga Albayano. I'm sure babantayan nila yan na hindi talaga po
magtuloy or mag-discontinue po ang ganitong project. Iniisip kasi nila na mas marami pang ibang proyekto na pwedeng gawin na makakatulong din naman sa turismo ng Albay. At ito pong binabanggit nyo, Gov, na nomination dun sa UNESCO World Heritage List, kailan ho lalabas ang resulta nito? Any moment kasi na tanggap na nila yung nomination namin. Hindi yun basta-basta tinatanggap kung medyo malabo na makasabay tayo sa list na yan. But just last January ay nadala na po siya sa London, doon sa UNESCO, kung saan doon nila pag-aaralan ang inscription ng Mayon Volcano. At kapag ho ang Mayon Volcano ay nakapasama ho dito sa listahan ng UNESCO, ano ho ang ibig sabihin? Naku, napakalaking bagay yan. Kumbaga, sa mga nag-travel na talagang kinoconsider yung mga dapat nilang puntahan, nakasabay doon ang sa listahan ang Albay. So, maraming mahihikayat na pumunta dito at tingnan talaga ang magandang bulkang Mayon. So, napakalaking bagay po yan. And maraming mga nasa listahan ang talagang dinadagsa ng mga turista all over the world. Ayan, total napapag-usapan naman din po natin na Gov, ito pong tourism industry ho dyan sa Albay. Kumusta naman po ang dating ho ng mga turista dyan po sa Albay? Marami naman talaga ang mga tourist arrivals dito. But of course, basta gusto natin na mas maraming nagagawa ang mga turista every time na nandito sila. Hindi lang para tingnan ang Mayon Volcano. Kasi ang Mayon, pagbaba mo pa lang sa eroplano, talagang makikita mo na kaagad siya. But ang kailangan kasi yung mga activities na pwedeng gawin, whether maulan o mainit, dapat maraming pwedeng magawang activities dito po sa Albay. So yan ang kailangan namin, like mga museum, mga Albay heritage, siguro culture and arts sites na pwedeng puntahan po ng mga turistang pumupunta dito. Opo, pero yung ang tawag dito, ano pa ho yung mga activities na pwede pong gawin dyan ho sa Mayon? Kasi di ba, meron pa ho bang mga part po dyan sa Albay na mga tourist spots na sarado po ngayon considering po itong activity po ng Mayon Volcano? Wala, doon talaga yung sa medyo malapit doon, talagang parating hindi siya pwedeng puntahan. Pero like hindi pwedeng hike hanggang doon sa tuktok ng Mayon, pero maraming pwedeng puntahan like yung ating Cagsawa Ruins, yung Sumlang Lake, marami na pong pwedeng puntahan ang mga turista. But of course, mas maganda yung may mga bago silang makikita, like sana yung mga culture and arts, yung mga sayaw, yung mga pwedeng malaman ng mga turista about Albay, ilagay namin sa isang gandang museum. Siguro yun yung mga bagay na kahit na maulan, kasi minsan yan ang problema namin pag maulan. Naku, saan na natin dadalhin yung mga bisita natin considering na yun talaga ang yung Mayon Volcano. So parang sana magkaroon kami ng iba pang mga lugar na pwedeng mapuntahan ng turista while halimbawa umuulan, dito muna sila. Opo. At siguro panghuli na lamang po, Gov, no? Bukod ho sa Mayon Volcano na sikat ho sa Albay, pag narinig ko ang Bicol, ang pumapasok agad sa isip ko, Bicol Express. Hindi ko. Tama. Pero ano pa ho, saan pa po ba sikat ang probinsya ng Albay? Oo, sa may mga gatang pagkain. Yan din ang pinopromote natin. Lahat ng mga pagkain na gusto nila, yung laing, yun naman yung mga hinahanap, yung pili namin, o yung mga magagandang mga bags, handicrafts na pinagmamalaki natin. Yan naman ay makikita sa mga pasalubong center namin. Yes. So hopefully magkaroon din kami ng isang malaking pasalubong center na kung saan ang mga bisita ay pag pumunta, nandun na lahat ng mga produkto dito sa Albay. Sa 80
18 municipalities, 3 cities ang meron namin. Sana may mapuntahan kahit dito sa may area ng 2nd District na isang malaking pasalubong center kung saan nandun na lahat ang mga pinagmamalaki ng probinsya ng Albay. Yung mga ganyan pong project. Opo. Meron din po ba kayong yung parang fiesta? Marami kami like Magayon Festival. Ay, oo nga. Dito po, Jane, lahat ng LGUs, lahat 'yan, 18 LGUs, lahat 'yan may kanya-kanyang festivals. Oo, kaya marami kaming pwede sanang ipakita kung meron lang talaga kaming ganitong parang Albay Heritage Culture and Arts na isang lugar na pwedeng yung mga sayaw na dapat makita nila nandun lahat. Siguro magiging maganda yon. Oo nga po. Anyway, Gov, siguro panghuli na lamang po, invite niyo po yung ating listeners para po dun sa mga kababayan ho natin na gusto pong bumisita sa inyo pong probinsya. Oo, marami na ngayon ang pumupunta dito para gawin yung kanilang national convention. Sana po ay ma-consider po nila ang probinsya ng Albay na puntahan dahil ready na rin po kami mag-handle ng ganitong malalaking mga national convention. And this summer, please consider Albay. Ito po ang perfect destination na pwede niyong puntahan ngayong summer 2025. Okay. At ang Albay po, may isa sa nasa bucket list ko. So sana this year mabisita ko rin po yan. Opo. Gov, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat